naglabas ng resibo kung ano talaga ang sakit ni Marcos Jr. Kasi nga ang galing magsinungaling. So akala niya matatanga niya tayo or ng administrasyon niya, lalo na ni Auntie Claire, 'di ba? Parang naasiwa ako sobra na nakasabit din. Uso ba talaga ito? Isang baka si Niwi ang mahilig magbra, hindi naman ako nagbabra, no? Malang sabon. Tama ba mga kababayan? Malang sabon ngayon. Ba't may bra dyan? Musog-usog ka doon, naalibad ba ng akyas? Oo. Hindi ako nagbabra kahit na may totoy ako, no? Bahala ka dyan. Charot lang. Okay, let's go back. Bagay ang bra kay Ngiwi. Tama ba? Ah, so, may naglabas ng resibo kung ano talaga ang karamdaman ni Ngiwi. And of course, mag-research tayo kung talaga bang diverticulitis ang sakit nito. And galing nga sa bibig niya yan, malayo naman daw sa kamatayan, nagyabang pa, no? Huwag muna magdiwang daw ang mga Pilipino, tama ba? Huwag muna mag-celebrate na siya ay matitigok na. Dahil malayo sa bituka yung kanyang sakit. Actually, nasa bituka, nasa colon, kung totoo yung diverticulitis. Alright? So, tunog-tunog diversion, ano? Magaling silang mga divert. Malay natin, hindi na-divert lang nila yung attention natin, di ba? Sa totoong eksena, malay natin, itong eme-eme niyang sakit, maybe it happened really. Yeah, maybe it really did. Na ospital. Pero, dina-divert niya yung, iniiba niya yung, ayaw niyang aminin ang totoo niya sa, Diyos ko naman, sinungaling nga, mambubudol nga, what can we expect mga kababayan? Right? Manloloko eh. So akala nila tatanga-tanga ang mga Pilipino. Kadali naman ngayon mag-research mga kababayan. You don't have to go to a physical library, 'di ba? Pumunta sa library at maghanap ng medical books para alamin kung ano sakit niya. All you gotta do is just have a mobile phone, pumunta sa, 'di ba? Mag-surf ng internet and then mahahanap mo na kung ano yung sakit na yon, and then malalaman mo na rin yung causes. O ano ang dahilan kung bakit may ganun siyang sakit. Ang pagyayabang kasi ni Auntie Claire mga kababayan ay sobrang overwork daw si Ngiwi. So parang hit at dyan. They are diverting at the same time, parang okay, nagkakasakit dahil nga masipag daw. So parang nagagamit pa nila itong nega na balita sa kayabangan din. Nagkakasakit daw sa sobrang kasipag. Ngayon lang tayo mga kababayan nakakita ng apakasipag, no? Nagkakasakit na raw sa sobrang kasipagan pero walang resulta. Nasaan yung pagsisipag mo? Hindi mo nga alam ang gagawin pag may bagyo, pag may kalamidad. Anong gagawin natin? Kung totoong masipag ka, dapat alam mo na ang gagawin. Okay? Hindi dahil aligaga ka, kundi ibig sabihin, hindi ka lang masipag kumilos, masipag ka rin mag-aral, masipag ka rin magbasa, masipag ka rin mag-strategize, masipag ka rin mag-manage, lalong-lalo ka, presidente ka. So, ngayon, anong klaseng pagsisipag kung syunga-syunga naman, di ba? Ngayon lang tayo nakakita na nagkakasakit sa sobrang sipag, pero wala talagang resulta. Nasaan ang achievements mo? Nasaan ang mga tangible projects mo? Kung talagang masipag ka, bakit ang bagal umusad ng investigasyon sa corruption po? Imbis ma-enjoy ko ang aking day off eh. Anyway, sige. So, ayan nga po ang balita, mabuti na lang may naglabas. May mabuti na lang din, hindi lang po masipag sa, 'di ba, sa pagre-research ang mga Pilipino na ayaw na magpaloko sa mga mambubudol. Meron ding mga I think merong taga-ospital mga kababayan na kausap ang kakilala natin at dinivulge or ni-reveal kung ano talaga itong sakit ni Ngiwi. At ang sakit mong itong Ngiwi, kung talagang delikado ang kalusugan mo, ipaubaya mo na ang pamumuno sa Vice President. Kaya may Vice President, kung ano't ano man at kung hindi mo nakakayanin ang pamumuno, either may problema sa physical health mo, may problema sa spiritual health mo, mukhang wala ka ng Panginoon, sa sobra ninyong kahayupan at kademonyuhan, or may problema sa mental health mo, dahil nga mukhang sa tingin namin ang sakit mo ay associated with pulburon. Mamaya papakita natin mga kababayan yung mga nakalkal nating info na ito palang sakit ni Ngiwi ay caused by kokaina. So booking, ang sakit niya ay hindi dahil sa sobrang kapaguran at kasipagan, kundi dahil sa kanyang bisyong pulburon.
Bistado kang yawa ka. Ibig sabihin, totoo ang sinasabi ni Agent Morales nung sila ay merong, 'di ba, yung PDEA leaks, 'di ba, na ikaw ay nagpupulburon kasama yung artistang si Maricel. Totoo yung sinasabi ni Cathy Binag na ka-jamming niya at ng partner niya before, yung ex-partner niya na si Tony Boy, kayo at ng asawa mong butod na nag-alok pa sa kanya ng pulburon. Totoo rin yung in-expose ni Miss Maharlikang pulburon video at totoo rin yung sinasabi ni sino ba? Ng kapatid mo sa rally ng iglesia na ikaw noong mula pagkabata pa ay lulong na, nyodik na. And then may expose pa si Dean Chase na may namatay sa US na Pilipino na overdose nga sa pulborone. Oh, at kayong magdiyosawa ay hindi lang nagpupulburon kundi nakikipagbembangan sa mga tubigs. Nagbabayad kayo ng limpak-limpak millions, makatikim lang ng buto. Dalok-dalok sa buto. Hangul-hangul or whatever. Yun ang sabi nung kaibigan ni Dean Chase na si Mr. Tubig na mismong partner nyo at may video pa. Buti na lang yung video mga kababayan na i-submit na sa, na-vlog na ba natin yan? I think, no? Hanapin nyo na lang dyan sa mga recorded vlogs natin, mga ate at kuya. Yung may iksing vlogs ng ating channel, no? I think na-vlog ko na yan na nakarating na kay Trump yung video. Yung video na dumaan si Ma'am Shi na hubot-hubad and then mukhang pinaglalaroan pa ni Ngiwi yung banana, baka sinusubo pa nga yung banana ni Mr. Tubig kaya hindi makaimik-imik kaagad. Kinakausap ni Butod yung asawa niya, right Han, huwag mo na siyang uuwi, di ba? Stay, pati dalaw natin siya sa ating driver, di ba? O, di agad nakasagot, baka may inuom-om, baka may sinusubo, o baka may face mask lang naman kaya hindi makasubo. What do you think, Marit Kuya? Hindi agad nakasagot pero nung nakasagot na money is not an issue, sabi ng Ngiwi. Wow! Money is not an issue. Kaninong money ang ginamit yung pambayad sa mga banana na imported, na mukhang inuom-om hindi nakasagot agad eh. Kasi kung kamay lang ang naglalaro ng banana, makakaimik naman, di ba? Ay baka. So again, babalik tayo doon, nasa tamang pag-iisip pa ba tong isang ito? Bakit siya umuum ng banana? Akla ba siya? Anyway, deadma kung akla. Ang tanong, kanino yung ipinambayad? Pera baga ng Pilipino? Money is not an issue daw eh. Okay, ito nga po, no? Hardworking daw. Hindi raw siya magsi-sick leave. Walang sick leave, trabaho. Di ba sabi magpahinga dahil may diverticulitis, kinemilatik. Ito ang resibo mga atit kuya. May kachat si Dean Chase, I think, no, meron siyang kakilala, kung halimbawa sa St. Luke's man ito or wherever. What? Hay, ating, nakikita niyo yun? May nakalagay, Malacanang. Ayun na, yung kachat ni Dean Chase, mukhang ang pangalan ay, kunwari ay PCO Malacanang, o kaya ay PSG Malacanang. Yun yung pangalan sa taas mga ting. Tama? Binura lang ni Dean Chase yung picture nung kachat at saka yung maigsing name and then dash Malacanang. So either taga Malacanang ito or maybe taga ospital. Hindi rin malalaman, tinakpan ni Dean Chase. Diverticulitis daw, colon issues or yung malaking bituka natin, no? Large intestine. Meron bang bituka sa dibdib? Abot hanggang dibdib yung bituka mo. Iba rin ha. So kung mahaba yung sandata ni Mr. Tubig hanggang dibdib mo yung habaan, grabe yun. Baka nalipat lang sa kakatira sa Jewetels. Baka umabot na yung bituka niya hanggang dibdib mga kababayan kasi mahaba siguro yung kargada ni Anisa. So ito yung conversation nila. Mamamatay na ba?
We still don't know, Sir Dean, sabi ng kausap na mukhang taga Malacanang, either taga ospital or maybe private nurse ng Malacanang or something, no? Doctor in, we don't know. We still don't know, Sir Dean, but everyone in the wing started panicking. Everyone in the wing, ano to, wing ng ospital? Hospital wing? Or wing ng Kamangyang? Nagpanic daw sila sa loob. Huwag kayong magpanic, mag-celebrate kayo. Tama ba, mga teng? Celebrate kayo, kumuutas na yan. Kasi he was clutching his, sabi niya, ay may ganun, ang bra ko nawala. Charot. Akala namin cardiac arrest, dapat pinabayaan yun na. Baka heartburn lang naman. So what was it? Sayang hindi natuluyan, siguro ibig sabihin niyan. Sayang hindi natuluyan. According po sa findings, sir, AFib po or atrial fibrillation. Arrhythmia due to chronic insomnia, hindi makatulog. So, nagkaroon ng arrhythmia. Insomnia, natatawa ako sa insomnia. Sabihin nila di makatulog kasi bangag. Hindi makatulog dahil nga mahilig mag-party, right? Or maybe tinatamad matulog, kapag humupa, tira agad, singot agad. Or baka, halimbawa, nagpulvoro ng gabi, nagparty ng gabi, inabot na ng madaling araw. Kaso mo may appointment, right? Say for example, may lakad. Di ba nga may kinancel na lakad raw? O parang pupunta nga raw ng Ilocos yan Singiwi eh. Today. Hindi nakapunta. So, wala na talagang tulog. Hindi yun insomnia. Chronic insomnia, baka chronic na pagpupuyat. Kasi Singiwi, matakaw namang matulog yan. Naalala niyo one time, pinunta ni Boy Abunda yung I think maybe sa Forbes Park lang yun, not sa Ilocos, no? In-interview ni Boy Abunda si Ma'am Shi, naka-red rin si Ma'am Shi. Tapos hindi man lang lumabas, sabi ko nga ba't hindi man lang lumabas tong Ngiwi na ito, ang ini-interview ni Boy Abunda, possible first ladies, parang ganun yung parang target ng program ni Boy Abunda. Yung mga pwedeng maging first ladies, ibig sabihin mga asawa ng mga presidential candidate noong 2022, ini-interview ni Boy Abunda. So, in-interview niya si Botod. Hindi man lang lumabas si Ngiwi. Tulog na tulog daw. Ang kasama ni Ma'am Shi sa interview with Boy Abunda, mga kababayan, ay yung bunsong anak, si Vinny. Si Boy Abunda yan, hindi mo man lang silipin. Wala man lang gumising sa'yo, makipagkamay ka man lang, malay mo ma-interview ka, dagdag sa pagbango ng pangalan mo nung election na yun, mukhang hindi mo naman kailangan, mukhang kinausap na ni Butod ng Smart Magic eh. Tama? Anyway, insomnia, tawa ko sa insomnia, sabihin nila di makatulog kasi bangag. Thank you for this, keep me posted. Ang sabi po mga kababayan kasi ay, teka lang ha, di ba ang sabi diverticulitis, meron nag-send sa akin ng screenshots mga kababayan kung pwede ba yang maging cause. Actually, si Spoke Sari Roque nito eh. Punta ko na lang yung kay Spoke Sari Roque ha, sandali. Ay, ang sagwa. May nakita akong masagwa. Ito yung post ni Spoke Sari Roque mga kababayan. I asked AI about diverticulitis and got this. Cocaina acts as a potent vasoconstrictor. Nakakasikip siya ng maybe tubo ng puso natin or somewhere. Or ugat. Nakaka-constrict, ganun ba yon? Reducing blood supply to the bituka, which causes tissue death and mimics the symptoms of acute abdominal emergencies like diverticulitis. Pwedeng totoo na may diverticulitis Singiwi kasi baka cause din, isa sa reason niya na ipagtanda, pero pwede ring maging makakontribute ang kokaina, mga atat kuya, sa kanyang sakit na diverticulitis. Okay, pwede pala. Ngayon, teka, open ko yung mga sinend sa akin. This one.
So may paliwanag patungkol sa diverticulitis, no? May mga pouches or bulsa ang ating digestive tract na pwedeng mamaga or ma-infect. Sabi, ano ang dahilan? Pagtanda, aging, no? Paglagpas 40 na, diet, kung mahilig ka nga raw sa mga pulang karne, at saka sa mga mabababang fiber na pagkain. So dapat high in fiber para nalilinis lagi yung bituka natin. Obesity or pagiging sobrang sobrang katabaan, lifestyle, smoking, and a lack of regular exercise are strongly linked to flare-ups. So pagyoyosi, ganun, at kulang daw sa pagbabanat ng katawan or buto, pwedeng dahilan yon. Eto pa mga kababayan, medical steroids, salamat sa nag-send. Medical steroids, medications, paggamit ng steroids, opioid, and SADs or whatever, ibuprofen, kuning-kuning. Genetics, pwedeng namamana. Sabi ko sa inyo, steroids eh. Pwedeng nagtitake ng steroids yan singiwi para biglang lakas. Kung mag-take man siya ng steroids or mag-take siya ng pulveron, biglang lakas siya kasi yun ang nabibigay nun. Lakas tama ka eh, di ba? Ano pa? Habang ang kokaina hindi naman kinoconsider na direct cause ng diverticulitis in the same way low fiber or age are, it is a significant risk factor for severe gastrointestinal implications that can mimic or worsen the diverticular cannula-tic. The primary danger of kokaina is paggamit ng kokaina in the gut is its ability to cause severe vasoconstriction. Yun yung sinabi ni ni Spokes kanina. Was it? Narrowing or pagkitid ng blood vessels. Yun na nga, yun yung sasabi ko, nagko-constrict. Ayun. So, mukhang kokaina. Kung kahit diverticulitis. At walang sinabi mga kababayan, dito sa sinend sa atin, dito sa listahan na ito, edad, diet, katabaan, kakulangan ng ehersisyo. Kung totoo kang masipag niwi, dapat batak ang katawan mo. Paruot parito ka, marami kang iniintindi. Hence, para kang nag-exercise. Walang sinabi dito na ang dahilan ng diverticulitis ay sobrang kasipagan. Matter of fact, kung masipag ka, dapat wala kang ganyan, wala kang diverticulitis. Ngayon, balikan natin mga kababayan, yung exposure ni Dean Chase na arrhythmia pala ang pinanggagalingan ng sakit ni ngiwi. Ayan, an abnormal heartbeat, ang lakas ng pagtibok, pwedeng mabagal, no? Too fast or too slow, or irregular caused by faulty electrical impulses in the heart. Common symptoms include palpitations, dizziness, pagkahilo, chest pain, ayun nga, sumakit daw di ba? Nagka-clutch daw siya ng heart niya, ng dibdib niya. Fatigue, kapaguran. Fatigue siguro, hindi na dahil sa kapaguran, kundi kakulangan ng tulog. Ano ang causes ng arrhythmia, heart condition? O sakit sa puso? Structural issues, lifestyle factors. Ito na. Ano raw ang lifestyle factors? High caffeine intake, nicotine intake, excessive alcohol, extreme stress. So, lumalaklak din si ngiwi. Sabi ni VP Sara, di ba? Ayan, napapala mong ngiwi. Yan ang totoo mong sakit. I think na-mention nga rin dito mga ate at kuya na mukhang epekto rin ng kokaina. Insomnia kuno. Wala raw tulog. Ay kasi nga lakas tama ka, hindi ka na makatulog. Kinabukasan, gusto mong matulog, may appointment ka na, may mga schedule ka na. Hindi ka natutulog ng tama, marami kang iintindihin, marami kang appointment, di sumakit ang dibdib mo. Abusado ka sa katawan eh. Kung hindi mo na kaya, at mukhang bahang-baha na yung ninakaw ninyo, paubaya mo na. Ano kaya mga kababayan ang pumipigil kay ngiwi na despite na limpak-limpak parang trilyon na ang nanakaw, ayaw pa rin bumitiw? Ano ang dahilan?
Ito ba ay takot lang niya na maresbakan? Or sakim talaga sa power at pera dahil nga ang bisyo ay mahal? Which is which? O wala talagang balak bumaba ang mga hayop na ito kasi yun ang sabi po sa Roque, may kausap daw siya mga ate kuya, wala raw yan balak bumaba sa pwesto. Ibig sabihin, delikado pa, baka hindi yan mapalta ng 2028. Kung hindi ito mauutas dahil sa sakit at mukhang ginagawa ng paraan ng impeachment, ano ang dapat gawin ng mga Pilipino? A. Sumugod sa Malacanang or mag-people power na? Pa-comment nga po sa comment section at panoorin ang susunod na video.